Narito ang ulo ng mga balita sa mga oras na ito. Proteksyon at mas mainam na trabaho para sa mga manggagawang Pilipino, pangako ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong Labor Day. Daily minimum wage sa Metro Manila tumaas ng 125 pesos sa ilalim ng Marcos administration. Japan's Special Envoy to the Prime Minister Fumio Kishida tiwalang makakakuha ang Pilipinas ng bahagi sa bagong $10 billion oil support fund. Ako si William Theo para sa PNA Headlines. Nangako si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng mas pinaigting na proteksyon at mas mainam na trabaho bilang pagkilala sa mga Pilipinong manggagawa ngayong Labor Day. Sa kanyang mensahe, binigyang pugay ni Pangulong Marcos ang katatagan at sakripisyo ng mga manggagawa na tumatayong pundasyon ng Pilipinas. Sa kabilaan niya ng pagsulong ng teknolohiya, nananatili ang manggagawang Pilipino bilang puwersa nag-aangat sa bansa at nagbibigay ng lakas at katatagan sa bawat pamilya. Tiniyak ni Marcos ang pangangalaga ng kanyang administrasyon sa dignidad ng bawat Pilipino sa pamamagitan ng pagbubukas ng marami at dekalidad na trabaho, pagsusulong ng proteksyon ng mga manggagawa at pagpapalawak ng mga oportunidad para sa kanilang pag-asenso. Hinimok rin ng Pangulo ang pampubliko at pribadong sektor na tumulong sa pagtatayo ng bansa kung saan ay binibigyan ang masipag ng tiyak na oportunidad. Sa hiwalay na pahayag, kinilala ng Armed Forces of the Philippines ang lakas at determinasyon ng bawat Pilipino sa harap ng sari-saring hamon. Nangako itong pagbubutihan ang pagtatanggol sa kapayapaan ng bayan para sa kanila. Nagbigay pugay din si House Speaker Faustino D. III sa sipag, tiyaga, lakas at sakripisyo ng manggagawang Pilipino dito at sa lahat ng panig ng mundo. Kinilala niya ang papel ng bawat manggagawa sa paghuhubog ng ekonomiya at kinabukasan ng bansa, gayon din ang mga hamong kinakaharap nila para gampanan ito. Tiniyak ni D na bumubuo ang Kamara ng mga batas at polisiya na magsusulong sa kapakanan at karapatan ng mga manggagawa. Naitaas ng gobyerno ng 125 pesos ang daily minimum wage para sa mga empleyado sa pribadong sektor sa Metro Manila mula noong 2023 sa ilalim ng Administrasyong Marcos ayon sa Department of Labor and Employment. Sa news release na inilabas ngayong Labor Day, ang pinakuhuling wage adjustment ay noong July 18, 2025 kung saan tumaas ng 50 pesos ang minimum wage sa Metro Manila para maging 695 pesos kada araw. Sinabi ng Labor Department na magaganap ang susunod na wage review cycle ngayong Mayo. Sa ibang rehiyon, tumaas ang daily minimum wage sa pagitan ng 80 hanggang 140 pesos. Nakapaglabas ang ahensya ng 16 na wage order para sa pribadong sektor noong 2025 hanggang 2026 kung saan nakinabang ang nasa 4.69 million na manggagawang kumikita ng minimum wage. Samantala, magpapatupad ng tranche adjustment na 14 pesos sa daily minimum wage sa Northern Mindanao simula ngayong araw, Mayo 1. Kasunod ito ng 25 pesos na dagdag sahod na ipinatupad noong January 16. 20 pesos naman ang dagdag sa minimum wage sa Caraga kasunod ng kaparehong 20 pesos na ipinataw noong January 3. Magpapatupad sa June 1 ng 18 pesos na dagdag sa Eastern Visayas at 25 pesos sa Zamboanga Peninsula. Pinaplansya naman ang tranche adjustment para sa Bicol at Davao Region sa mga susunod na buwan. Dagdag ng Labor Department, patuloy ang pagre-review ng National Wages and Productivity Commission sa mga wage rate sa mga rehiyon alinsunod sa direktiba ng Pangulo. Nangako naman ng ahensya na poprotektahan ang mga vulnerable workers sa pamamagitan ng pagpapasweldo ng akma sa kondisyon ng ekonomiya.
Nagpahayag ng tiwala si Japan's Special Envoy to the Prime Minister Fumio Kishida na makakakuha ng bahagi ang Pilipinas sa bagong $10 billion oil support fund ng Japan para sa mga bansa sa Asia. Nagsisilbi rin bilang Supreme Advisor to the Parliamentary Association of Asia Zero Emission Community or ASEC, personal na inihatid ni Kishida ang liham ni Prime Minister Sanay Takaichi kay Pangulong Marcos. Ayon sa kanya, laman nito ang pagnanais ni Takaichi na maging mas malapit pa ang ugnayan ng Japan at Pilipinas sa usapin ng energy resilience sa ilalim ng Partnership on Wide Energy and Resources Resilience Asia o Power Asia. Inilunsad ni Takaichi sa online ASEC Summit noong April 15, ang Power Asia ay isang procurement at cooperation scheme na layuning suportahan ang mga bansa sa Asia sa pagpapalakas ng kanilang energy supply. Nasa bansa ang mga tauhan ng ASEC mula April 30 hanggang May 2 para makipagpulong sa mga opisyal ng gobyerno para pag-usapan ang mga planong may kinalaman sa enerhiya. Sa balitang pangkalakalan, iniutos ng Energy Regulatory Commission ang muling pagbubukas ng operasyon ng Wholesale Electricity Spot Market or WESM sa Luzon, Visayas at Mindanao grids ngayong araw. Ang WESM ay isang electricity trading market kung saan nalalaman ang halaga ng kuryente base sa supply at demand nito. Natigil ang operasyon nito noong March 26 dahil sa krisis sa presyo at supply ng langis dulot ng tensyon sa Middle East. Ayon kay ERC Chairperson Francis Saturnino I, ang pagbabalik muli sa normal na operasyon ng WESM ay ang pinakamainam na hakbang sa ngayon. Sa pamamagitan anya nito, mas magiging tugma ang presyo ng kuryente sa kasalukuyang lagay ng merkado habang pinapanatili ang pagprotekta sa mga consumer. Pinag-aaralan ng Department of Agriculture Davao Region ang potensyal ng mga produktong mangga sa riyon para i-export sa South Korea. Ayon sa isang news release nito ng Huwebes, pinuri ni Sekyung Company, President David Clark, ang lasa at kalidad ng mga mangga nang bumisita ito kamakailan sa mga taniman sa rehiyon. Kabilang sa mga binisita ay ang mga mango farm sa Samal Island, Matanao at Digos City. Nag-offer rin si Park ng tulong sa pamamagitan ng pagbabahagi ng Organic Farm Program Protocol sa mga Mango Farmers Association kung interesado ang mga ito sa isang demo trial para sa pag-export ng mangga sa South Korea. Samantala, sinabi naman ni DA Davao Region Technical Director for Operations Marie Ann Constantino na patuloy silang tutulong sa mga mango farmers sa pagpuproduce ng malinis na produkto at pagpapalawak ng market reach sa ibang bansa. At yan ang pinakabago at pinakamainit na balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at informasyon, bisitahin lamang ang aming website pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Ako po si William Theo at ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.